Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas. Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan. Himpapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan. Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo. Sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sanman sa mundo. Ito ang Tambalang. Christian Castillo At Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service. Ngayong Tuesday po, July 28, 2026, ayan, magtungo po tayo sa mga balita na may mga kinalaman sa ating mga non-residents Pinoy. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. CFO trains families of non-resident Filipinos on budgeting and saving. CFO joins campaign against illegal adoption of Filipino children. CFO to link Muntinlupa Public Schools with global diaspora teachers and donors. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas conducted a financial literacy workshop for employees of a Manila-based e-commerce company. The Kaalamang Pinansyal Tungo sa Kaunlaran or KAPITKA workshop was participated in by young professionals and family members of non-resident Filipinos. They discussed practical budgeting, saving, and financial planning skills aimed at building long-term financial independence. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas and the National Authority for Child Care have strengthened efforts to combat illegal adoption and child trafficking. The CFO said they crafted an interagency framework to improve the protection of Filipino children.
The CFO raised the importance of preventive measures against online sexual abuse or exploitation of children, child sexual abuse, or exploitation materials, and illegal adoption scheme that may be used to facilitate human trafficking. Nandito na ang mga mahahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. The Commission on Filipinos Overseas is partnering with the city government of Muntinlupa to connect public schools, colleges, and universities directly with global Filipino talent, donor networks, and educational resources. The initiative aims to link STEM, science, and math teachers with overseas Filipino educator groups, including the American Filipino Teachers Association, for summer training, workshops, and teacher exchanges. The effort will also bridge local institutions such as Muntinlupa's College of Engineering and School of Medicine with overseas donors, academic bodies, and scholarship funds. Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po muli sa ating sa lahat ng tagapakinig ng serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. At kung inyong mapapansin ay may bago na naman tayong co-host. Dahil ang ating regular co-host na si Jairus Madlang Bayan ay nandoon po ngayon sa Puerto Princesa. Hindi para mag-beach, kundi para ipagpatuloy ang outreach ng Commission on Filipinos Overseas. At atin pong i-welcome, hindi bilang community correspondent, hindi bilang guest, si Christian Castillo. At ano ba, Christian, ang ginagawa mo sa CFO? Okay, so good morning po sa ating lahat. Nung una po, sir, ako ay Naku, matagal guest, na kwentuhan to. Ayan. Pero ngayon po, isa na akong co-host. So, napakabilis ng panahon. So, ako po si Christian Castillo, ay frontline officer po ng CFO, under po ng Migrant Integration and Education Division po ng CFO. So, ang ibig sabihin, pag frontline, ikaw ang mukha ng CFO. True. Yan. Totoo po yan. Yes, totoo po. At syempre din po, since kami po ay mga frontline officer, kami po mismo ang humaharap sa lahat ng mga constituents po ng CFO. So ano man ang concerns nila, ayan, kami po ay mag-guide talaga sa kanila. Pati financial. Yun lang, hindi po. Kailangan din namin yun. Pero ikaw ay, you belong to the Migrant Integration and Education Division. Or MIED po. So, kanina, off-air, kinikwento mo na ikaw ay isa sa mga nagle-lecture sa PIDOS. Opo. Anong naman ang nile-lecture mo doon? Ayan, actually po, yan, isa rin po sa aking task or duties po as frontline officer ay mag-conduct po ng PIDOS. So, mga countries po na aking kinakandak ay PIDOS USA, PIDOS Canada, PIDOS Europe, at meron din ho kaming yung tinatawag ng country familiarization seminar or para po sa mga au pair na papunta ho ng Europa. So, more in pre-departure, mga travel documents, in-explain din namin sino si CFO, ano yung pinagkaiba ng CFO sa mga ibang agencies, ayan, at syempre yung settlement. Pero yung binabanggit mo kanina, di ba, may binanggit kang mga countries, US, Europe, Australia, ewan ko ano pang Australia, iba. New Zealand, opo. Anong pinag-uusapan nyo doon? Yung ano yung magiging buhay nila doon? Yes, actually kasama po siya. Pero kasi ang pinaka-main kasi natin na purpose, kaya nga PIDOS siya, yung pre-departure, ano ba yung magiging way or paraan nila para hindi sila magkaroon ng aberya during sa pag-alis po nila. So ano ba yung mga travel documents, ano ba yung kailangan nilang makuha sa CFO, which is yung CFO Digital Certificate, para as immigrant, as first-time immigrant, wala silang magiging aberya at makakalabas sila pagdating nila sa immigration. Nabanggit mo yung au pair. Ano ba yung au pair? Ang au pair po ay isa po itong cultural exchange program para po sa mga 18 to 30 years old na mga Pilipino na gusto mag-participate po sa, yun nga, sa malaman nila yung buhay, yung environment sa host countries nila doon sa Europe.
So temporary lang naman ho siya. Then Ba't di after na lang sila manood ng TV para malaman nila yung buhay doon? alam nyo po, okay lang naman po yung ganun para mapanood mo siya sa TV. Pero sila kasi kung ikaw yung mahilig ma-experience, gusto mo lumabas sa environment mo, why not pumunta tayo, mag-join tayo sa au pair program ng libre? Yun. Wala kang gagastusin. So, Oo. yan ho ay libre. At ongoing pa yung program. Yes, na yun. ongoing po siya. Pero yung Ongoing. mga countries na nile-lecture mo, nakarating ka na doon. Sa ngayon po, hindi pa. Pero soon po, ayan. So, meron ho kaming study visit this coming September to November. O kasali ka doon, siyempre. Yes. Ba't parang natatawa ka na kasali ka doon? Siyempre, it's more responsibility po and talaga. Siguro kung masasegue natin ang ang gala, why not, 'di ba? Pero yun nga, para mas extend natin serbisyo ng CFO sa countries po na pupuntahan namin this year. Okay, at dahil nasa tail end na tayo ng July, na kung tawagin ng mga migrant serving agencies gaya ng CFO ay NATAM ang nadidinig natin lagi sa mga migrant serving agencies. So, ngayong episode ng Serbisyong CFO ay may makakasama tayong isa ring public servant na may kinalaman sa pangangalaga ng ating mga migrante. Teka, ano nga ba uli yung NATAM? Okay. So, para magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung ibig sabihin ng NATAM o National Anti-Trafficking in Person Awareness Month, ito po ay ginugunita sa buong buwan ng Hulyo dito sa Pilipinas. Ito po ay layuning palawakin ang kamalayan ng publiko tungkol po sa human trafficking at hikayatin ang bawat isa na makiisa po sa paglaban sa krimeng ito sa pamamagitan po ng iba't ibang information campaigns at advocacy activities. So, kaya naman po bilang ang CFO, ang chair ng advocacy committee ng AYACAT, ayan, actually ngayon po ongoing po ang HHL, Human Hindi Laruan Webinar series. May title po na Buhay ay Mahalaga, Huwag Isanla sa Gera. So, para mapanood po ng iba, puntahan po natin yung page ng CFO at yung 1340 Action Ongoing Line. yan, ano? Yes, ongoing po siya Oo. ngayon, kasabayan natin. Pero manood muna kayo ng ano. Yes, manood po muna kayo ng Oo, ng radyo, Servisyo CFO. Panoorin nyo muna yung broadcasting debut ni Christian, di ba? True po. Pero yung NATAM na yan, yung 1 month long celebration yan, di ba? Yes po. Yes po, tama. So, yan ba ay may legal basis? Yes po. Ito po kasi ay presidential proclamation po ng 1180 na pinirmahan po ni President Duterte noong 2021 declaring the month of July as nationwide Anti-Trafficking Awareness Month po. So, hiwalay pa ba ito dun sa World Day Against Trafficking? Kasi meron din nun. Yes, magkaiba po sila pero actually po magkaugnay sila. No, pero yun nga, magkaiba po sila. Yan kasi ang World Day Against Trafficking in Person po, ipinagdiriwang po siya tuwing July 30. Oo. Ayan, at isa po itong pandaigdigang paggunita na itinatag po ng United Nations. So layunin nitong bigyan pansin ang kalagayan ng mga biktima ng human trafficking at syempre palakasin po ang sama-samang pagkilos ng iba't ibang bansa laban sa trafficking. Pero yung worldwide celebration, yun ay July 30 lang. Yes po, July 30 Pero po. itong ginawa natin sa Pilipinas, 1 month, di ba? Mm. So, para pala itong Pasko, no? Tama Kasi sa po. ibang bansa, ang Tama. Pasko, December 25 lang. Pero dito sa Pilipinas, bare month, September pa lang, Pasko na. Yes, tama po kayo. Di ba? Pero gaya ng nasabi natin kanina, may isa na namang diskusyon tungkol sa pagprotekta o pangangalaga ng ating mga migrante ang pag-uusapan natin ngayon episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Makakasama po natin ngayon si Director Romelson Abang, ang hepe ng Migrant Workers Protection Bureau ng Department of Migrant Workers. So magandang araw po sa inyo, Director Abang. Yes, Christian, magandang umaga, no? Sir Aris, magandang umaga at magandang umaga sa ating mga tagapakinig, no? O kaya sa ating mga tagapanood. Maraming salamat sa CFO sa pag-invite sa akin ngayong umaga. Sir, kanina nabanggit nyo nung nagkwekwentuhan tayo off the air, no? Nabanggit nyo na matagal na kayo sa wala pang DMW ay nando na kayo sa POEA pala. Yes, no? yes, Aris. Actually,
since April 28, 2026, no, 20 years na ako sa Wow. Oo. Wow. So from POEA to DMW, so pagsamahin mo lahat yun, 20 years na ako Mm. doon sa department. Yes. Pero yun pa rin ba po ang naging parang inikutan yung papel sa, well, tawagin na lang natin siyang buong DMW. Doon pa rin po ba kayo sa aspekto ng migrant protection? Yes, sir. Actually po, nung bago pa lang ako sa POEA, doon na po ako na-assign sa anti-illegal recruitment branch. During that time, POEA pa, no? Then, naging coordinator din po ako sa regional office for the period of 4 years. Then, I went back to Manila again. Same office din, binalikan ko. And, after 10 years, na-assign din ako as regional director for almost 2 years sa Region 2, no? Then, 2026, bumalik na naman ako dito. So, sawang-sawa ka sa pansit batil patong. Batil patong, yes. So, kayo pala yung laging nakakausap ni the late Secretary Toots Ople sa anti-illegal recruitment. Yes, nung panahon pa po ng Oo. POEA, kasama na natin lagi si Oo. Secretary Toots, no? Nung nasa NGO pa siya. Yung Blas Ople Blas Center. Ople. Oo. Lagi na ho namin kasama collaborate pag kami mga ire-rescue kami o kay may mga victims ng illegal recruitment and trafficking. Lagi pong may coordination ang POEA at ang Blas Ople Foundation. Kasi ang naalala ko, POEA yung hininga namin ng tulong nung, I think, that was mga 20 years ago. Kung maalala mo, sir, kaya nandun ka na naman, di ba? Yung merong mga 160 plus bus drivers na biktima ng illegal recruitment, dinala sa Dubai. At dinala sa disyerto. Yes, I think that was in 2010 yata. Yes, 2010 yata yun. 2010. Oo. Kami yung nandun sa ground. Yes. Naalala ko po yun. At that time, nasa regional office pa ako eh. Oo. Napakantindi nun, Christian. Grabe, kung 2010 po yan, naalala ko, estudyante pa po ako. Bata pa si Opo, Christian. kahit- Ako nun, parang Boy Scout. Oh. Hindi, pero ang kinikwento nga natin dito is yung problemang well, hindi man problema siya, pero ito ay mandato na pinapatupad ng unit ni Director Abang ay matagal na nating talagang tinututukan yung illegal recruitment. Yes, sir. Pero yun lang, ano po ba ang yung core mandate ng inyong bureau? Well, ang Migrant Workers Protection Bureau po, yung MWPB ang tawag namin, is kami po yung pinaka-frontline, no? Pagdating sa protection ng OFWs. So, our mandate basically is to safeguard yung ating mga Filipino overseas workers. From the time na nag-a-apply pa lang sila, bago sila umalis, at nandun na sila sa kanilang worksite, at sa kanilang pagbabalik, no, sa reintegration, nandyan po yung ating Migrant Workers Protection Bureau. So full circle pala kayo, yes, no? From recruitment to reintegration. Yes po, yung full cycle And isa sa mga mandate ng aming opisina is of course to combat illegal recruitment and trafficking in person. So we also provide legal assistance to victims of illegal recruitment and trafficking. Kami po yung tumutulong sa counseling, providing legal advice, preparation ng kanilang mga complaint, and kami din po yung nag-a-appear sa court, no? During actual hearing and during preliminary investigation. So we assist free of charge yung ating mga victims ng illegal recruitment and trafficking to pursue their case sa court, no? And we also do closure of establishments, no? Yung mga establishment na unlicensed na involved sa recruitment. Yes. Oo. And we also collaborate with
PNP and NBI and other government law enforcement agencies, no, in the conduct of arrest of illegal recruiters and traffickers. So because we do not have the capacity or the power to conduct arrest, nire-refer po natin yan sa ating mga law enforcement agencies. And we also participate during the actual operation. Yes. So nandun talaga kayo sa ground. Nandun kami sa ground. So we have Oo. personnel attending arrest procedures. Kanina po kaninang mga maaga pa, no, bago ako nagpunta dito sa estasyon, ay nakausap ko yung consultant ng DMW on communication, si Director Toby Nebrida, na dati naming general manager sa PTV4. At ang sabi niya, kasi nabanggit ko sa kanya na kayo nga yung guest namin dito, yung hepe ng Migrant Workers Protection Bureau. Ang sabi niya sa akin ay, busy daw ang bureau nyo ngayon dahil ang dami nyo daw ino-operate, dami nyo daw pinasara. Yes po. So, ano po ibig sabihin nun? Mayroon bang spike ng cases ng illegal recruitment? Yes, aside from yung mga pinapasara namin na involved sa illegal recruitment and trafficking, meron din kaming mga pinapasarang mga accommodation ng mga recruitment agencies. Kasi ang mga accommodation ng mga recruitment agencies, dapat yan naka-registered. Okay. And aside from being registered, dapat yan, it should comply with the criteria, no, para maging isang accommodation facility. So dapat ang isang accommodation facility kasi dapat ito ay maluwag at hindi po siksikan yung ating mga applicants, no? So ang nangyayari kasi marami pong recruitment agency na hindi na registered yung kanilang accommodation, ay hindi pa maganda yung living condition ng ating mga applicants. So dikit-dikit sila, no? Wala silang mahigaan, yung iba natutulog ng naka-side lang, no? Naka-sandal lang. Alam ko yung iba diyan scheduled yung tulog. Yes, opo. So dapat po ang isang accommodation ng mga recruitment agency dapat ay may kanya-kanyang higaan o tulugan. At talagang may standard na May nakaset. standard na tayo na nakaset talaga para sa mga accommodation. So dapat ito ay nire-rehistro, pero karamihan po yung ating mga napapasara, ito ay hindi mga rehistradong mga quarters. no? So aside Pero from sir, yes. Sige. Pero sir, na ano ka lang, kasi bigla ko lang siya din naisip na since parang timely talaga siya, marami talaga kayo sa operation po ninyo. Yes. Sir, as parang experience na lang po ba, para sa inyo, ano ba yung red flags? Para at least yung mga makakarinig sa atin. Yung red flags na lang. Illegal pala yung... Parang, pag pumunta po ako sa iba na, ito na kagad yung titignan ko. Yes. Ano po ba Unang-una, tips niyo po? sa pagdating sa illegal recruitment and trafficking, unang-una, ang trend ngayon sa recruitment is online. Yes. Dahil nagbago na na tayo. So karamihan sa mga recruitment ngayon ay online. So isang red flag diyan is pagka mga too good to be true, yung mga promises. For example, yung mga o-offer ng trabaho sa Europe, for example, no? At kaagad-agad ka nang sinisingilan ng pera. At ang pera, at ang pera na ibabayad mo ay isi-send mo lang through bank transfer or any other form of transfer, payment, no? Pero parang ibig sabihin po nun, sir, parang bayad ka muna bago ka makaalis. Yes. Okay. Yes, that is a red flag kasi unang-una hindi mo pa nakikita yung recruiter mo, no? In person, nakaka-chat mo lang. Okay. Online. Online, nakaka-chat mo lang, and yung iba ibang picture pa, no? Lalo na sa Facebook, karamihan sa mga recruitment ngayon sa TikTok and Facebook, no? So beware po tayo, no? Red flag, wag tayong basta-basta magbayad, no? So thank you po. Take note ko po din yan. Yes. Kasi ikaw ang tinatanong doon no? Yun nga po. Yes, kasi kahit sabihin po natin na hindi pa yan constituents namin ni CFO, pero yung ganyang mga bagay na information paniguradong for safety talaga nila.
So ang una pong gagawin dapat diyan ay mag-apply po tayo dun sa recruitment agency mismo, no? Sa opisina. Sa opisina mismo. Oo. Okay. Wag pong basta-basta mag-apply sa Online. online at Mm. wag basta-basta magpapadala ng pera. Pera. Oo. O, in short po, wag ma-fall. So, Oo. so nakausap sa online. So i-verify muna natin ano sa DMW. In fact, kahit hindi ka na tumawag sa DMW using your phone, no? May data ka, may internet ka, you can verify doon sa phone mo if Nasa website naman yun. nasa sir. website Oo. 'yan. If the person you're talking with is licensed or not, no? So doon mo makikita. Thank you po. Pero sir, yung kanina, yung inyong ang bago sa akin yung sa quarters. Quarters. Yes. Na kailangan pala siyang rehistrado. Yes sir, dapat po naka-register po ito. Dati po kasi nung panahon pa ng PUEA po, hindi po namin sakop yung mga accommodation, no? Oo. So nung naging DMW na po, nakalagay na sa batas natin na dapat ang mga recruitment agency ay mag-provide ng accommodation, lalong-lalo na yung mga applicants na galing probinsya. Oo, so wala silang tinutuluyan. Mm. So dapat may standard talaga na kailangan comfortable po yung ating mga applicants sa kanilang accommodation, may sapat na tulugan, Mm. sapat na tubig, no? Ventilation. Ventilation. Pero sir, yan po ay libre lang. Marami pong recruitment agency na nag-provide ng free transportation, free accommodation. Yan po yun. Pero yan pong requirement na yan ay nangyari lang yan nung DMW na. Yes po. Kasi doon po sa ating POEA rules ay hindi po kasama, wala pa po yung sa accommodation eh. Mm. Wala pa po tayong malinaw na rules pagdating sa accommodation during the time of POEA. So ibig sabihin sir, dahil sinabi nyo nga may standards nga ng accommodation, no. May inspectors kayo. Yes, Mm. we have inspector from the licensing bureau, and doon po sa aking bureau meron din po kaming inspector. Mm. So from time to time nagkakandak po kayo ng tinatawag na welfare check, no? Especially may report, no? Pupuntahan po namin yan. Meron po kaming assigned social worker din, no? Sa DMW to conduct welfare check doon sa mga accommodation. Then pagka may mga findings po kami, we call the attention of the recruitment agency, no? Para to address all the findings, yung concerns during the welfare check. Kanina rin sir, nabanggit nyo na dahil involved din kayo sa dahil sa enforcement at prosecution na rin. At kayo na rin ang nagpo-provide na rin kayo ng lawyers. Yes, we have yung aming prosecution division po ay in charge doon sa prosecution ng mga illegal recruitment and trafficking in person cases. So from the time of preliminary investigation pa lang, nandun na po yung ating mga lawyers, no? And hindi lang po limited yan dun sa prosecution division namin, yung mga lawyers, no? Any lawyers from our bureau can also appear. Even ako po, pwede po akong mag-appear sa court. And hindi natin nabanggit na si Director Abang ay isa ring abogado. Yes, Yes. So, ang ano dun sir is dapat din malaman ng publiko na pagka naharap sila sa ganitong problema, naging biktima sila ng trafficking o illegal recruitment, hindi na sila dapat mamroblema na wala silang abogado dahil ipoprovide yan ng DMW. Yes, sir. Starting from the preparation of complaints, yung mga documents, mga evidence na kailangan, doon po nagsisimula ang ating legal assistance. So, hindi na nila kailangan pumunta din sa PAO. Hindi na po. Kami na po ang, kung willing mo sila na may tiwala sila sa amin, no, na kami na po ang mag-a-assist sa kanila from preliminary investigation until such time na madesisyonan na yung case na final nila. Pero, Director, sa dami ng sinasaklaw yung responsibilidad, do you have enough manpower to do all these things?
Well, alam niyo naman po sa gobyerno, problema lahat Oo. natin 'yan, manpower. Di, But, kailangan nating sabihin talaga to, Christian, kasi Tatanong ko nga po, hiring po ba sa inyo? kasi panahon ng gawaan ng budget ngayon. yes, Totoo. Nakatatapos totoo. lang ng SONA kahapon, kaya so kasama sa priority agenda ni Presidente yung proteksyon ng ating mga migrante, yes, di ba? sir. So, yun nga, babalik ako sa tanong, may sapat ba kayong resources, manpower and operational resources? Sa ngayon po nakaka-survive naman po, no? Kasi po hindi lang po naka-confine sa isang division yung pag-attend ng court hearing. We can tap any lawyers from our bureau. In fact, nagtatap din kami ng other lawyers from other bureaus sa department, no? But we have a proposal na of course to Mag-add pa. mag-add pa Dagdag tayo pa. ng additional personnel o additional manpower para sa ating prosecution, and at the same time yung ating investigation, nagpapadagdag din tayo ng mga investigators natin. Oo. Pero yun nga, tao yung pinag-uusapan natin. How about the operational resources? Kasi kailangan nyo ng sasakyan, kailangan nyo ng pondo para pumunta sa ibang lugar. Yes, sir. Meron din po ba kayong sapat na ganyang resources? Meron naman po kaming mga sasakyan, and nagre-request din po kami ng mga additional na sasakyan namin, especially if may mga operation kami, no, outside Metro Manila. And in fact, yung pagdating naman po sa manpower, yung sa prosecution, we have regional offices naman. So if the victims are located in the region, we can assist them through our regional offices. So we have lawyers also from the regional offices. They can also appear in court. So yun pong yung mga regional offices nyo, meron din kayong tao from your bureau na nandun sa... Meron po. Ang bawat regional offices, meron po tayong tinatawag na Migrant Workers Protection Division naman. Oo. So yun yung ating counterpart. So sa amin kasi dito sa Central is bureau. So we guide also the regional offices pagdating sa mga operations. So anywhere yan, all over the country yan. Yes. Lahat po. Meron tayong, I think, 16 regional offices. Oo. Kasi alam mo, Christian, nung dati ako'y paikot-ikot sa Mindanao, ang dami kong nakikita sa mga airports. Maproprofile mo talaga na biktima ng trafficking. So, hopefully, may sapat tayong, yun nga, dahil hindi lang naman DMW ang concern dyan, pati tayo sa kasama CFO, rin naman diba? tayo dyan. Opo. In fact, especially dun sa ating mga exit points, no, like Zamboanga, Palawan. Very close yung ating coordination with the task force. Meron naman tayong task force, no, sa especially in Zamboanga. So minsan may mga nire-report sa akin, no, na may mga paalis. So we have to be very quick to coordinate with the task force in... Ayan po ba yung mga parang dinadaan sa backdoor? Yes, ang dami yung niyan. mga papuntang Malaysia, no? Oo. Ayan yun. Pero since ano ko rin po, paano po yun yung mga nabiktima ng sa backdoor dinaan po, yung idadaan sila sa pupunta sila sa Malaysia, ganyan. Paano po kaya natin sila na nare-rescue, nakukuha pabalik dito sa Pilipinas? Well, meron po tayong migrant workers offices, no, sa bawat iba't ibang bansa, no. Okay. Sa Malaysia meron po tayong migrant workers office, at meron din po tayong DFA. Sila po yung nag-a-assist doon sa ating mga human trafficking victims sa Malaysia, no, especially yung mga nakakulong, no. And aside doon sa mga human trafficking victims natin, meron din tayong mga fisherman, no, na napapalpad, no. Yes. Yes, diba? bukod doon sa mga fisherman, and then may mga napapadpad din na, no, actually na hindi naman talaga OFW na lang. So we have embassy and we have the MWO, Migrant Workers Office, to assist. Okay. Sir, ang naman ngayon is, meron bang latest trend ng o modus ng mga traffickers na napapansin ninyo? Actually, yung unang ang latest trend ngayon, yung recruitment ng mga
call center agents. No, mga No? sa BPO. Mga BPO going to Cambodia, Laos, and Myanmar, no? So itong mga to ay nire-recruit as call center agent, pero pagdating sa Myanmar, no, sa Cambodia or Laos, ay dinadala sila sa isang lugar, no? Dinadala sila sa isang lugar na medyo malayo sa kabihasnan, ano? Tapos ginagamit sila para mang-scam. So Ito ba yung tinatawag na scam scam hubs? hubs, Scam yes, hubs, o yung oo. mga love scam, no? So pinipuwersa sila, no, na mang-scam sa mga foreigners, no? Especially yung mga retirees na mga foreigners to invest, for example, no? Kunwari lang, no? So pag hindi sila nakakota, no? Hindi sila May quota nakapang-scam. po pala yun. Yes. Ay pinaparusahan sila. Oo nga ba, Oo. ang kwento nga ni Pinapasaran- Ma'am Ivy dyan, sinasaktan pa daw eh. Yes, sinasaktan Grabe po sila. pala. Oo. Kaya parang wala silang choice na kailangan nilang gawin po yun. Yes, opo. So, sir, paano naman kayo makokontak ng mga ito eh, kung may nabiktima or suspetsya nila ay illegal recruiter yung kanilang nakakausap, paano naman nila makokontak ang inyong opisina? Well, pwede ho silang tumawag sa aming opisina. Pwede ho silang mag-message doon sa aming anti-illegal recruitment page, no? So, I advise the public to follow the anti-illegal recruitment page ng Department of Migrant Workers. Kung kayo po ay biktima, pwede ko yung mag-message doon. O pwede kayong tumawag diretso sa aming opisina. Kung kayo naman po ay nasa regional offices, pwede nang regional Sa mga probinsya. sa mga probinsya, Oo. no, you can contact our regional offices. Ngayon, kung nasa abroad naman kayo, you can also contact our migrant workers offices or the nearest embassy, kasi hindi po lahat ng country ay meron tayong migrant workers At offices. Christian, 'di ba, yung iyong jacket ay isa din 'yan sa yung Ah, number yes. sa jacket mo. Opo. Yes, Makita mo. Meron din ako Yan. niyan, Sir Harry. Oh, yan. Ay, nabigyan po ba kayo? Meron ako Ayan. niyan. Oo. Alam mo, buti kayo meron. Kasi ako Request po natin yan. kasi ako hindi kasya. Hindi kasya. Namimigay tayong jacket, ako wala. Ipamigay nyo na lang po. Pero yun nga ba, yung 1343 tatandaan natin yung Yes. yung hotline 1343 na pag tumawag kayo doon, ma-access nyo lahat ng tulong ng gobyerno sa mga biktima ng trafficking. Kung may illegal kakilala ka recruitment. man, may alam kang biktima, o ikaw mismo ang naging biktima, ayan. Yes. Pwede rin Tumawag magsumbong kayo. doon na, uy, may illegal recruiter dito sa building Yes, namin. yes, pwede. Pwede po yun. Oh, marami kasi sa Ermita dati, ganyan, di ba sir? Opo. Ang dami dyan kasi nakapag-opisina kami dati sa isang building na puro illegal recruiter yata. Sinasabi nga nakapaligid po sa- kanina ni Sir, ngayon mas nakafocus na sila sa internet, sa Yes. social Oo. media. Social media, oo. In fact, Christian, Sir Aris, no, sabihin ko lang, we have partnership with Meta and TikTok. Mm. Oh, nice. So, we So, have so talagang extensive na ang monitoring. Lumalawak nyo. na po Yes, talaga. yes. Kasama nyo yata DICT dyan, ano? Yes, DICT, Oo. CICC, and other Oo. government, CFO, meron tayo dyan. Kasi may Partnership. program din dito sa Radyo Pilipinas ang DICT eh. So, minsan nakausap ko si Yusek Aboy eh. Mm. May kinikwento nga siya na may ano daw for against illegal recruitment, Yes. human trafficking. Yes, in fact, Sir Aris, nakapag-take down na kami ng at least 60 accounts. Wow. 60,000, no? Sana Grabe, marami oh. pa. Yes, Sana marami yes. Oo nga. na involved Maubos sa na sila. trafficking. Yes. So, kayong mga illegal recruiter, tigilan nyo na yan! Yes, tama. Tigilan nyo na yan! Lagot kayo kay Director Abang. Abangan kayo. Tandaan nyo yan. Sir, gusto man natin pahabain itong ating programa eh. Talagang limitado lang eh. Nilabasan na ako ng cellphone ng master control. So, ano po ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig? Well, sa ating mga tagapakinig, nandito po kami sa DMW para protektahan kayo, no? Sa inyong hangarin na makapag-abroad. So, tandaan lamang po ninyo yung ating mga paalala sa inyo na
wag po basta-basta maniniwala sa mga recruiters, ano. Maging vigilant po tayo. Maglaan tayo ng konting oras, minuto para mag-verify, no, sa ating sa cellphone pa lang pwede na tayo Oo. mag-verify. Kung yung ating kausap na tao o ahensya ay lisensyado, pwede nating ma-access na ito sa ating cellphone through internet. Kung wala naman po kayong internet, pwede po kayong tumawag sa ating hotlines, and kung nasa probinsya po kayo, nasa malayo kayong probinsya, wala kayong access sa internet, pwede po kayong lumapit sa ating pinakamalapit na regional offices para kayo ay mag-guide, no? At maiwasan yung pagiging victims ng illegal recruitment. At yan po si Director Romelson Abang, ang hepe ng Migrant Workers Protection Bureau ng Department of Migrant Workers. Maraming salamat po, Attorney Abang. Nice meeting you at sana'y makasama pa namin kayo sa future episodes dahil alam ko hindi ito yung una't huli dahil maraming issues tayong dapat tutukan at pag-usapan para malaman din ng publiko at para din makasama natin uli si Christian dahil siya naman Yes yung po. mukha ng Yes. CFO pagdating sa Yes. ganyan. At para malaman din po ng mga Pilipino na may aktibo pala yung pamahalaan natin sa mga ganitong Yes. issue. Anytime po, anytime. Yes. In fact, hindi na po ako bago dito sa PIA. Ever since POEA pa, nag-a-appear na po ako talaga dito for radio interview. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong Maraming oras, salamat po. Director Abang. Thank you. Kita-kita po tayo ulit. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyo hatid ng CFO, layunin naming mapalapit na ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo. Tandaan mga kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos. CFO kasama mo saan man sa mundo. Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong CFO ang sa Bagong Pilipinas. Dito sinirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.